Muling niyanig ng lindol ang lungsod ng Ormoc sa Leyte mag-aalas 10 kaninang umaga. Naitala sa magnitude 5.4 ang lindol. May news to go si JP Soriano. JP. Karahawi, yun nga magnitude 5.4 na lindol na naman yung tumama dito sa Ormoc. Ilang araw lang matapos yung 5.6 na magnitude na lindol nung Thursday. Dahilan para magkagulo, magpanic ang mga residente. Narito tayo ngayon, Kara, bago ko ikwento sa inyo yung nangyari kanina, Hawi, sa isang tennis court dito sa tapat ng City Hall kung saan dinala yung mga estudyante ng Ormoc City National High School. Marami ang mga nagpanik, hinimatay. Karamihan sa mga estudyanteng to nasa second floor. Hindi na tayo masyadong lalapit to pave para hindi tayo maging makaabala sa mga ginagawang pagdulong ng mga taga-DOH. Pero mas marami pa yan kanina, Kara. Ang kwento, nung lumindol daw, nung malakas sa lindol, from second floor, from third floor, yung mga estudyanteng to, nagtakbuhan, iba natulakan. Sabi nung city health officer, nagkaroon pa daw ng kaunting stampede, kaya nagkaroon ng, may mga 2 or 3 students na nasugatan, naapakan. Marami sa kanila mga naging unconscious, pero ngayon nalapatan ng lunas yung mga taga-DOH, ng mga local city officials, at nagpuntahan na rin yung mga magulang nila dito. Hindi pa sila nasa stress debrief, pero gano'n na yung nangyari. Balikan lang natin kanina yung nangyari. Nung nangyari to, siguro mga 30 minutes ago, nakita natin sumasayaw yung kable ng poste sa lakas ng lindol. Naglabasan nga yung mga tao, may mga nagpanik at umiiyak. Magkakaakap pa nga yung ilan. At may mga batang umiiyak. Gumagalaw yung mga pader na nakita natin doon, yung mga pintuan, yung ilang establishments, nagbagsakan yung mga paninda nila at ilang gamit sa mga tindahan. May mga nagbagsakan ding maliliit na debris sa ilang lugar. Mabilis lang yung lindol ayon sa PHIVOLCS na nasa magnitude 5.4 at sa Ormoc City nga ang epicenter. Intensity 5 sa Ormoc City ayon sa PHIVOLCS, intensity 4 sa Mayorga, Leyte at sa Tacloban City, Mandaue City, intensity 2 sa Lapu-Lapu City at intensity 6 pinakamataas sa Barangay Tongonon, Ormoc, kung saan nga nakita yung isang bahagi ng Leyte segment na kaduktong ng Philippine Fault na gumalaw na nag-cause ng lindol itong Thursday. Ayon sa mga residente, mako-compare nila yung lakas sa nung Thursday, pero may nagsasabi naman na mas mahina ito. Naglabasan yung mga estudyante ulit, pinauwi. May mga isinugod na rin sa Quezon City, sa ibang response units nila para mabigyan ng agarang lunas. Merong cabinet meeting dapat ngayon, Kara, yung mga ilang opisyal, matataas na opisyal ng gobyerno gaya ng DND at ng PHIVOLCS, pero hindi pa naantala ito dahil nga sa nangyaring na namang earthquake, hindi na nga aftershock. Pero yung technicalities yan papadescribe natin, papa-explain ulit natin kay Director Solidum. Hindi alamin natin yung ibang sitwasyon sa iba pang barangay, particularly doon sa mga lugar kung saan grabing naapektuhan ng lindol nung Thursday. So yan muna yung latest, Kara, mula dito sa ating kinalalagyan. Balik mo sa inyo, Kara, Hawi. Okay, JP, may video ka ng mga binubuhat ng mga estudyante. Puro mga hinimatay ba yun o may nauulat na bang mga casualties? Okay, yung mga karamihan doon, malaking percentage doon talagang hinimatay, nagpanik. Merong 2 or 3 na nadaganan dahil nagkaroon daw ng bagyang stampede dahil nga nagpanik. Ayon yan sa city health officials dito. Binigyan sila ng mga oxygen. Nagkamalay naman yung karamihan sa kanila agad. Yan yung kuha natin kanina, pakuwang yun na napapanood nyo ngayon. Ngayon, mas nabawasan na sila at nahimasmasan. Meron pa rin tayo nakikita rito nakahiga, binigyan ng oxygen kasi talagang very traumatic daw talaga yung naramdaman nila kasi naalala na naman nila yung nung Thursday na sobrang lakas nga nung nangyaring lindol. Howie. JP, yung mga establishments at mga buildings dyan sa kinalalagyan mo, meron bang natumba o nagkaroon ng mga bitak na iyong nakikita dyan, JP?
So far sa ating kinalalagyan, yung Ormoc City Hall, intact siya. Yung sa pinanggalingan natin sa downtown proper, may mga nakita tayong mga old establishments na may mga konting debris na nahulog, maliliit. Kitang-kita kasi natin, Kara, yung paggalaw ng pader at saka nung pintuan nung inabutan tayo ng lindol. Wala pa tayong nakikita at natatanggap na report so far. Hopefully, wala namang gumiba. Pero kahapon, nagbigay ng rapid assessment sa integrity ng mga gusali, yung mga engineers at may mga ilang establishments silang nabanggit kahapon na binigyan nila ng mga recommendations for repairs dahil nga hindi ito safe puntahan at may mga nilagay silang paskil doon. So titingnan natin kung anong sitwasyon ng mga yun, pero so far from our end wala pa tayong narinig, di pa tayo makapunta ron sa City Hall kasi nga tinignan natin yung sitwasyon ng mga estudyante rito at yung ginawan pagresponde ng mga medical staff at volunteers ng lungsod. Kara. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.